DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablab ng mga balita sa DZXL 558 sa 558. Unahin natin sa Pasay. Hinalang dahil daw sa agawan sa tip. Sus Mariosep, natapos ang buhay ng isa pong illegal porter at barker matapos barilin ng isang gwardya ng NAIA sa arrival parking area kaninang hating gabi. Nakilalang nasoy ni si Arnel Bonifacio, 35 anyos. Habang nakakulong na ngayon sa Pasay PNP ang ituturong suspect na si Edwin Capistrano. Sa interview ng DZXL kay Capistrano, itinanggi nito ang paratang sa kanya ng pinsan ng biktima at iginit po na malayo siya sa lugar na mangyari ang pamaril at nakaposte siya sa kung saan siya naka-duty. Hindi ko alam yung nagbuhat na ako na pinapunta ko na PIID. Hindi ko alam dahil suspect daw ako sa bali samantala hindi ako sa Terminal 1. Wala nga kami alam doon. Nagtatabi kami din ng mga karabintay, yung mga illegal din ng nagulat ako na sabi ko, ikaw na yung pinagbibintangan, nagulat na lang ako doon. May ilan din nakasaksi sa insidente na nagsasabi walang kasalanan ng suspect dahil wala ito sa pinangyarihan ng pamamaril. Sa ngayon po ay natakdang isalang sa paraffin at ballistic examination ng suspect upang malaman kung sa service firearm nito galing ang bala na tumapos sa buhay ng biktima. Nabatid na maliban sa nasawi, nadamay din ang isang taxi na noon ay may sakay ng pasaherong estudyante. At ginagamot nito ngayon si Joseph Gabriel Tugi, taga Tagum City, Davao del Norte, 19 anyos, sa San Juan de Dios Hospital. Napagalaman na dati nang nagkakainitan ng suspect at ang grupo ng biktima dahil madalas itong itaboy na nasabing gwardya, bunsod ng pagtatawag ng pasahero na wala sa tamang lugar. Quezon City, sugatan ng driver sa school service ng Philippine Science High School matapos pagbabarilin sa Commonwealth Avenue. Nagtamo ng 3 tama ng bala sa katawan si Joseph Oman at dinala na sa East Avenue Medical Center. Ayon po sa initial investigasyon, tinambangan ng isang lalaking sakay na motorsiklo si Oman. Wala naman itong sakay ni estudyante na mangyari ang insidente. Naglalagablog na mga balita. Sunod-sunod na bomb threat, hindi ikinababahala ng PNP. May balita si Rhea Mamogay. Rhea, i-radyo mo. Hindi nga nababahala ang pamunuan ng Philippine National Police sa mga nangyayaring sunod-sunod na bomb threat dito sa Metro Manila. Ayon kay PNP spokesman Chief Superintendent Generoso Servo Jr., walang dahilan para magpanik ang publiko dahil wala niya silang namomonitor na anumang banta ng karahasan mula sa mga grupong baglunsad nito. Sa katunayan, aniyan negatibo ang 3 insidente ng bomb threat na unang naganap sa Nangka Elementary School sa Marikina at IBM Building sa Techno Hub sa Quezon City noong araw ng Martes at kanina naman sa Eastwood Libis. Pero nagbabala si Servo sa mga grupo individual na napasimulo sa mga hawks na bomb threat dahil meron umano silang specialized team para i-detect ang numero ng telepono na ginagamit sa panluloko at habulin ang mga pasimulo nito. Sa mga nakalipas, sinabi pa ni Servo na meron na silang naparusahan dahil sa bomb joke. Panawagan naman ni Servo sa sino mga makakatanggap ng bomb threat na huwag agad magpanik, sa halip ay ipagbigay alam sa otoridad. Kasama mo sa Kampo Krami para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Naglalagablog na mga balita. Hindi na umabot ang buhay isang 3 taong gulang na batang lalaki na pinaniniwalaan tinamaan ng sakit na meningococcemia. Sa report na Aklan Provincial Hospital, mga kasama nakumpirma pong positibo sa sakit ang bata sa sinagawang laboratory test. Kaugnay niyan, binigyan na rin ng antibiotic sa mga taong nagkaroon ng direct contact sa biktima, kabilang na mga doktor at nurses, pati mga kaanak. Tiniyak naman ng Aklan Provincial Hospital na ang nasabing sakit ay hindi madaling ipasa sa isang tao dahil hindi ito airborne disease. Nabatid na makukuha lamang ang sakit kung mayroon pong direct contact sa pasyente, tulad ng pagbahing o pag-ubo ng isang tao na mayroong sakit ng meningococcemia. Naglalagablog sa 558 DZXL Bulat Palaro. Sports muna tayo. Tinuturing humanong isang Michael Jordan moment in 2013 ng NBA Most Valuable Player na si LeBron James ang final jump shot nito
sa natitirang 27 seconds sa Game 7 ng laro kontra San Antonio Spurs. Balikan nyo lang sa YouTube. Inamin ho ng Miami Heat star ng iconic shot ni Michael Jordan noong 1998 Finals kontra Utah Jazz ang nasa isip niya matapos maipasok ang huling tira. Maalala na ang nasabing jumper shot ni LeBron na nagbigay ng 92-88 lead sa Heat para sa tuloy-tuloy ng pag-abanse. Sa pang-20 beses ay muli pong lalabas sa front cover ng magazine si James matapos sa muling paunahan ng Heat sa kanila pong panalo kontra Spurs. Naglalagablab na mga balita. Showbiz tayo, Mrs. DZXL Showbiz Balita. Nag-text si Loli. Hindi pa rin niya kaya. Nagbabalik po si Miss Candy paminsan-minsan. Hi, Miss Candy. Hello, good afternoon, Papa Licious Buds. Pag may time, syempre available tayo dyan. Ganyan ka naman lagi. Oo, lagi naman tayo dyan. Pag may time din. Misinterpret lang nung iba. Pag may time din, silip-silip, ganyan. Date ng content. Nandyan ka lang lagi talaga. Oo nga. Ano lang, invisible. Invisible talaga. Pero sige. nakikita ko kayo at nararamdaman kayo. I can feel you. Kita mo na. Grabe. Loli, diyan ka lang ha. Dito muna ako. Kanina umaga nagmamonitor si Loli. Si Loli, uy, nagmamuni siya. Ngayon yata mukhang hindi naman siya nagmamonitor. Ganyan. Baka nagpapahinga. Pwede mong bakbakan. Binakbakan ni Rated R kanina umaga eh. Talaga? Naku, si Rated R. Naku, sa bunutan siya nun, ha? Pag binakbakan niya si Loli sa laki ng katawan nun. Ano ba naman? Laki kasi ng mukha. Ano ba naman sasabi ko? Talagang malaki katawan, mukha, kamao. Ano bang katawan niyan si Loli? Daliri. Siguro big lollipop talaga siya. Grabe. Sige, Loli, ha? Enjoy. Take her, enjoy. And God bless. At ang chika natin sa inyong lahat dyan, mga friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters. Abay, finally, eto ha, nakita na sa mga social networking sites ang picture na post ni Yeng Constantino kasama ang isang lalaki. Wow, mabuti naman. Na usap-usapang ito na raw ang kanyang unang boyfriend. Ay, what a feeling. Kapag babae at lalaki, yan ang gusto ng simbahang Katolika. Ayaw nila ng parehas. Oo, tandaan nyo. Yung mga pinagmamalaki. Sabi nga nila, ang simbahan pa rin ang magbebedisyon sa inyo mula sa pagkabuhay hanggang pagkamatay. Okay lang yan. At sa parting huli ng caption ng kanyang picture, abay mababasa dito ang mga katagang na ito ang pinakamalupit na regalong natanggap niya. Sabay sabing, I love you, love. Wow, pex man. Ha ha ha. Happy siya ha. Mukha nga. Nako, pero wala pa naman tong confirmation kung ito na nga ang kanyang kauna-unahang kasintahan ng OPM singer. Abay, napag-alamang ito ay si Yan Asuncion. Ayun. Yan Asuncion, lead singer ng bandang Indios. O sige, type nyo na yan. Makikita nyo yan. Kasama siya ni Yeng. Ang cute, no? Si Yeng with Yan. O, ha? So magkasama sila si Yeng at saka si Yan. Yeng yan. Balance na. Pwede yan. Tuwa-tuloy si Solong Ang sweet naman ng pangalan. At nagpapakita ito talaga ng full support ng kanyang mga fans dahil may nakita silang ganitong first time ever picture ni Yeng. At ni Yan. Oo, ni Yan. Yang mo yan? Yang mo yan? Lance 2013, welcome back daw sabi. Ay, hello! Kumusta kayong lahat dyan? Namimiss ko na kayo, ha? Okay lang yan. Minsan talaga, pag may time, silip-silip din, ha? Pero nandiyan na po si Miss Candy. Nandito Kala lang nila, wala. Nag-exist pa naman kahit paano. Dadahin pa nga kami. Ano ba naman yan? Ay, ito pa ha. Ayun nga, wala pang confirmation. Hintay-hintay lang din pag may time. Dahil ano pa naman ay magsasalita rin to sa bandang huli. Pero baka sakali pag nagsalita siya, break na sila. Yun nga na. Ganun naman. Sayang naman. Okay lang. Sige, good luck sa'yo. Namnamin mo si Adana. Ay, si Yan. Ano ba yan? Sige. Yan! Ang balitang showbiz. Ito pa nag-iisang Kila. Sa kalang pa rin po ni Lollipop. Miss Candy. Tatak Miss Candy. Panghimagas na tayo masama si Bibi
Andini. Hi, Bibi. Hello po, What's magandang up? tanghali mga kasama. Tuan. Hi. May sasabihin ka muna? Sabihin pala ako. Oo, sige. Para dyan sa mga, mga nagbabalak mag-plastic surgery, para sa inyo tong balita ko. Pumutok ang dibdib ng isang babae sa Beijing, China matapos maglaro ng game sa cellphone ng 4 na oras. Ganon? Oo, napag-alamang sumailalim kasi sa breast implant ang naturang babae na isinugod naman sa ospital dahil sa labis na pressure at mababang kalidad ng material na ginamit sa implant. Ayon sa pag-aaral, pangatlo ang China sa buong mundo na mataas ang demand sa plastic surgery at nasa 1.5 million ang sumailalim dito noong taong 2011. Bakit kaya pumutok? Mababa ang kalidad ng na- implant. Ay, Oo. nagsiselfon daw malapit sa dibdib. Oo. Nainitan. Yung labis ng pressure. Sus, ganun pala. Grabe. Kada taon, tinatayang halos 20,000 sa isinasagawang operasyon sa China ang nagkakaroon ng anomalya o hindi magandang resulta. Mhm. Nakakalungkot naman sa China pa. Marami palang gusto magpaano doon, mag-cellphone. Siguro, tsaka magpa-plastic surgery, siguro mura. Sa bagay. At yan po ang Thank you, balitang Bibi. panghimagas kan DZXL Sin, Wonchong Sin, Washer, Phoebe, Tatak Arnen. Thanks, Bibi. Ano mga kasama, diretso nyo lang po yung pananghaliang lubos at wagas. Dire-diretso mga naglalagablab na balitang Tatak RMN. Ayaw po napahinggan today. Ang bilis, Webes na, June 27, 2013. Sama niyo po serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay sa ngalan ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Kami pong lahat ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.